Salamat, Tala, bulong ni Alon habang hinahaplos ang aso. Tinulungan mo akong malampasan ang lahat. Itinaas ni Tala ang kanyang ulo, ang mga matay kumikislap, parang tumutugon sa pasasalamat. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Alon na kahit ang buhay ay puno ng pagsubok, ang tunay na pagkakaibigan at katapatan ang nagbibigay lakas upang malampasan ang lahat ng hirap. At magkasama silang naglakad, hindi na kailangang magsalita pa, basta't may tiwala silang ang bawat paglalakbay ay may layunin. Maaga sa umaga sa Ninoy Aquino International Airport, ang malamig na hangin ay bumabalot sa bawat sulok ng lugar. Isang pamilyar na tanawin ng mga eroplano na naghahanda para sa paglipad, at mga pasaherong nagmamadaling dumaan sa mga security checkpoint. Habang ang lahat ay nagmamadali sa kanilang mga proseso, isang lalaki na may kalmadong galak ang pumasok, tila isang ordinaryong piloto. Nakasuot siya ng uniforme ng pambansang airline, perpekto sa bawat detalye. Walang sinuman ang nagduda. Ngunit sa gitna ng malamig na hangin at kasayahan ng paliparan, isang asam na aso ang tumayo sa daanan, direkta sa harap ng lalaki. Hindi gumalaw ang aso, nakatayo lamang doon, ang mga matay kumikislap at tinitingnan ang bawat hakbang ng lalaki. Parang may kakaiba. Hindi ang tensyon sa hangin o ang mga bag na tinitingnan, kundi ang tensyon na nanggagaling kay Tala, ang aso. Biglang iniling ni Tala ang ulo, at bahagyang umungol, hindi isang malakas na tahol, kundi isang mahinang tunog na puno ng pagiging alerto. Ang mga mata ng aso ay hindi kumukurap, nakatutok sa piloto. Hindi ito isang normal na titig, kundi parang may seryosong bagay na sinusuri, isang bagay na mahalaga. Si Alon Cruz, isang veteranong security officer sa paliparan, ay nakaramdam na may hindi tama. Tiningnan niya si Tala at pagkatapos ay binalikan ang piloto. Bagaman hindi siya nagsasalita, ramdam ni Alon na may kakaibang nangyayari. Hindi ito ang unang pagkakataon na naharap siya sa mga sitwasyong puno ng duda, ngunit sa tulong ni Tala, natutunan niyang magtiwala sa kanyang instinct. Si Tala ay isang asam na aso na sinanay ng espesyal para maghanap ng mga banta sa mga paliparan. Sa higit 3 taon na pagtutulungan nila ni Alon, napatunayan ni Tala ang kanyang sarili, hindi lamang bilang isang kasangga, kundi isang tunay na kaibigan. Maraming beses nang natuklasan ng aso ang mga seryosong kaso, mula sa mga droga na nakatago sa mga gamit, hanggang sa matagumpay na pagpigil ng isang iligal na pagdadala ng armas. Ngunit sa araw na ito, ang nararamdaman ni Tala ay maaaring isang banta na mas malaki pa kaysa sa lahat ng iyon. Bagaman parang normal ang lahat, may isang bagay sa hangin na nagpapaalala kay Tala na maging alerto. Hindi lang siya tumigil sa pagtingin, kundi paunti-unting lumapit sa piloto. Hindi siya tumahol, ngunit ang mga kilos ni Tala ay sapat na upang maramdaman ni Alon ang tumitinding tensyon. Nagsimula ang lahat, ngunit may isang malaking bagay na malapit nang maganap. Hindi maaaring baliwalain ni Alon ang sitwasyong ito. Sinimulan niyang maglakad patungo sa aso, habang si Tala ay patuloy na nag-ingat, ngunit hindi umiwas sa pagtingin sa piloto. Ang mga bagahe ay patuloy na tinitingnan, at ang ingay ng paliparan ay hindi kayang itago ang isang lihim na unti-unting lumalabas. Anong nangyayari, Tala? Tanong ni Alon, ngunit hindi sumagot si Tala, patuloy lamang sa pagmamasid, hindi alintana ang lahat. Magkasama silang nakatayo sa harap ng isang lihim na hindi pa natutuklasan, isang panganib na maaaring magbago ng lahat sa isang kisap mata. Walang nakakaalam, walang nakakaintindi, ngunit hindi kailanman nagkakamali si Tala. May isang panganib na nagbabantang maglagay ng buhay ng daan-daang tao sa panganib sa paparating na flight. Isang bagay lamang ang tiyak kay Alon, ramdam ni Tala ang isang bagay na hindi kayang makita ng tao, at ang investigasyong ito ay magdadala sa kanya sa isang malupit na pagsubok, isang pagtutuos na hindi inaasahan. Hindi ito ang unang pagkakataon, ngunit sa pagkakataong ito, ang lahat ay tila maseryoso kaysa dati. Hindi lumipas ang 5 minuto mula nang magbigay ng babala si Tala, napansin ni Alon na ang paparating na flight ay hindi magiging kasing simple ng mga nakaraan. Kasama si Tala at ilang mga kasamahan sa seguridad, tumayo sila sa harap ng 3 miyembro ng crew, kabilang na ang 3 piloto. Mabilis na sumunod si Alon sa mga proseso ng seguridad, hindi iniiwas ang mata mula sa piloto na si Joaquin Reyes, na siyang napansin ni Tala. Si Tala ay nanatili lamang sa pwesto, ang mga matay hindi kumukurap at patuloy na tinitingnan si Reyes, ang isa sa 3 piloto na naghahanda upang magmaneho ng isang international flight patungong Madrid. Si Reyes ay tila ang pinakabigyang kasiyahan sa grupo. Nagngiti siya at nagbigay galang kay Alon, ngunit hindi maipaliwanag ni Alon, naramdaman niyang may hindi tama.
Ramdam niya ang tensyon mula kay Tala, hindi lang ito isang simpleng instinct, kundi isang malakas na pakiramdam. Tala, anong nangyayari? Bulong ni Alon, ngunit hindi sumagot si Tala, patuloy na lumalapit sa piloto. Nang tumigil si Tala at naglabas ng isang mahinang umbol, napagtanto ni Alon na hindi pwedeng magpatuloy ang lahat ng ito nang walang pag-audit. Hindi siya maaaring umasa lamang sa pakiramdam ni Tala. Kailangan nilang mag-imbestiga ng masusing. Nag-sign si Alon sa kanyang mga kasamahan sa seguridad. Pasensya na, pero kailangan naming suriin ang inyong mga bagahe at mga dokumento. May nalaman kami na hindi karaniwang signal mula sa sistema ng seguridad. Standard na procedure ito, wika ni Alon, sinubukang maging kalmado, ngunit sa loob niya, may kabang nararamdaman. Hindi palaging ini-inspect ang isang piloto ng ganito, ngunit ang kakaibang pag-ugali ni Tala ay sapat ng dahilan para magsuspetsa. Nagkatinginan ang crew, ngunit walang isa mang nagprotesta. Si Joaquin Reyes, na medyo may pagkapikon, ay inabot pa rin ang kanyang mga dokumento kay Alon. Habang ito, si Tala ay hindi umatras, patuloy pa rin ang pagmamasid kay Reyes. Isang malinaw na senyales na may nadama si Tala na hindi kayang makita ng mga tao. Tiningnan ni Alon ang mga dokumento ni Reyes, mukhang maayos, valid na passport, opisyal na lisensya ng piloto, at lahat ng mga dokumento ng flight ay tama. Pero nang bumalik siya kay Tala, ang aso ay patuloy na may tensyon. May isang bagay sa uniforme ni Reyes na hindi nakatulong kay Tala. Alam ni Alon na hindi niya ito maaaring ipagsawalang bahala. Kailangan naming suriin ang iyong hand carry, sabi ni Alon at inutusan ang isa sa mga kasamahan sa seguridad na buksan ang maleta ni Reyes. Hindi nagsalita si Reyes, bahagyang nainis, ngunit pumayag sa inspeksyon. Samantalang ang mga bagay ay nangyayari, si Tala ay lumapit sa coat ni Reyes. Pinagmamasdan ni Alon ang aso. Hindi ang bag, hindi ang hand carry, kundi ang coat ni Reyes na parang may itinatagong hindi normal. Patuloy na nilapitan ni Tala ang coat, iniamoy at ipinasok ang ilong sa kwelyo, at nagbigay ng isang mahihinang growl. Okay, sabi ni Alon, kailangan naming inspeksyonin ang coat mo. Sumang-ayon si Reyes ng walang kibo. Ngunit sa sandaling iyon, napansin niya ang atmosfera sa Ninoy Aquino International Airport ay naging puno ng tensyon. Hindi na kayang panatilihin ng mga miyembro ng seguridad ang kanilang dating kalmado. Mabilis na nakuha ng mga kawani ng paliparan ang mga posisyon nila sa paligid ng security checkpoint, at si Alon kasama si Tala ay nakatayo sa sentro ng lahat ng nangyayari. Bagamat hindi ito binanggit, naramdaman ni Alon na ang sitwasyon ay lumabas na sa kanilang kontrol. Si Tala ay patuloy na nagmamasid kay Reyes, ang mga mata ng aso ay hindi kumukurap at nakatutok sa piloto. Nakatayo si Alon doon, nakatingin sa microchip na kanilang natagpuan sa ilalim ng kwelyo ni Reyes. May naramdaman siyang isang malalim na lihim na nakatago sa likod ng lalaking ito. Ngunit alam niya, kailangan nilang lutasin ito ng tahimik at tumpak. Hindi natin pwedeng sayangin pa ang oras, sabi ni Alon, ang boses ay matigas ngunit hindi nawawala ang kalmado. Dalhin siya sa inspection room. Mukhang hindi na kayang panatilihin ni Reyes ang kanyang kalmado. Hindi siya nagsalita, tanging ang mga mata lamang ni Alon ang tinitingnan. Ngunit nang makita niyang patuloy na nakatingin sa kanya si Tala, nagsimula nang makaramdam si Reyes na may mali sa lahat ng ito. Hindi na nagsalita si Alon, nagbigay lang siya ng senya sa mga kasamahan sa seguridad na dalhin si Reyes. Pagpasok nila sa inspection room, ang atmosfera ay naging mas matindi. Ang mga miyembro ng seguridad ay mabilis na nagsimulang mag-inspeksyon ng mga gamit ni Reyes, samantalang si Alon ay nakatutok pa rin kay Tala. Hindi umiwas si Tala sa pagmamasid kay Reyes, at sa pagkakataong ito, naramdaman ni Alon na parang may gustong iparating ang aso. Kailangan nating magsagawa ng mas malalim na investigasyon, sabi ni Alon, ang mga mata niya hindi pa rin iniiwas kay Tala. Ramdam ni Tala na may mas malalim na banta, at hindi ko pwedeng ipagsawalang bahala ang pakiramdam kong ito. Ang lahat ay tila bumabagal sa inspection room. Si Reyes ay nagsimulang gumawa ng mga kakaibang galaw, parang nilalabanan ang pangangailangan na itago ang isang bagay. Ang mga kamay niya ay lumapit sa kanyang balikat, parang may tinatago. Si Alon ay lumapit ng mas malapitan, hindi binibigyan ng pagkakataon si Reyes na mag-isip pa. Huwag mong subukang itago ang anuman. Hayaan mong suriin natin ito ng mabuti, sabi ni Alon, ang mga mata niya matalim na parang kutsilyo. Alam mong agad naming madidiskubre kung may masama kang balak. Tumingin si Reyes kay Alon, ngunit pagkatapos ay ibinaba ang kanyang mga mata sa sahig, parang nag-isip ng susunod na hakbang.
Ang mga sandaling tahimik ay nagdagdag lamang ng tensyon. Patuloy na minamasdan ni Alon ang bawat galaw ni Reyes, at iniutos sa mga kasamahan niyang suriin ang lahat ng gamit at kasuotan ng piloto. Sa huli, isang kasamahan sa seguridad ang nakakita ng isang mahalagang detalye. Isang security card na natukoy ni Alon bilang galing sa isang organisasyong wala ni isang kinalaman sa industriya ng aviation ay nakatago sa wallet ni Reyes. Ang card na ito ay maaaring magsilbing susi para matuklasan ang mga lihim. Ang mga duda ni Alon ay naging mas matibay ngayon. Anong organisasyon ang may-ari ng card na ito? Tanong ni Alon, ang boses ay kalmado ngunit puno ng determinasyon. Hindi sumagot si Reyes, ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagsasabi na alam niyang nadiskubre na nila ang lihim. Alam ni Alon, ngayon ay malinaw na ang piloto ay hindi ang akala nilang siya. Hindi lang ang microchip, hindi lang ang security card, lahat ng ito ay mga bahagi lamang ng mas malaking misteryo. Ang pinakamahalaga ay kung anong bagay ang tunay na itinatago ni Reyes. Tumingin si Alon kay Tala. Ang aso ay nanatiling alerto, ngunit ngayon ay makikita ang bahagyang pagbabago sa kanyang postura, parang bumaba na ang tensyon sa katawan ng aso. Tama si Tala, at alam ni Alon na nasa tamang daan sila. Ngunit hindi pa tapos ang investigasyon. Ang bawat detalye ay isang piraso ng palaisipan na kailangang malutas. Kailangan nating tawagan ang support team. Hindi na pwedeng magpatuloy ito ng normal, sabi ni Alon, nagbigay utos sa grupo ng seguridad. Kailangan natin malaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Ngayon din pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang atmosfera sa inspection room ay naging puno ng tensyon. Nakatayo ng tahimik si Alon at Tala. Ang mga mata ni Alon ay hindi iniiwas kay Reyes, samantalang si Tala ay patuloy na nakatutok kay Reyes. Ang mga mata ng aso ay kumikislap ng alerto. Lahat ay tila nag-aabang ng susunod na hakbang, isang hakbang na magbubukas sa lahat ng lihim. Si Reyes, na hindi na kayang panatilihin ang kanyang kalmado tulad ng dati, ay nagsimulang makaramdam ng pagka-stress. Ang bawat galaw niya ay sinususubaybayan, at sa puso ni Alon, nagsimulang magtaglay ng malalim na hinala. Alam niya na hindi ito ang tunay na pagkatao ni Reyes. Ang buong grupo ng seguridad, na nasanay ng makaharap ang mga peligrosong sitwasyon, ay nararamdaman na sila ay humaharap sa isang mas malaking balak. Tumingin si Alon sa kanyang grupo. Kailangan nating suriin ng mabuti lahat ng datos tungkol kay Reyes. Huwag magpabaya sa kahit isang detalye. Sabi niya, ang boses ay tiyak, ngunit hindi maiiwasang may kaba sa kanyang dibdib. Kapag may isang detalye na napalampas, malaki ang panganib na dulot nito. Samantala, si Tala ay patuloy na nagmamasid, ang ilong ng aso ay dumikit sa bawat sulok ng silid. Hindi lang niya natutuklasan ang mga pisikal na bakas, kundi ramdam din niya ang pagbabago sa atmosfera, parang may isang nakatagong banta mula mismo sa piloto. Ang mga taon ng pagtutulungan nila ni Alon ay nagturo sa kanya na hindi nagkakamali si Tala sa mga ganitong pagkakataon. Okay, sabi ni Alon, ang boses ay maseryoso kaysa dati. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Ilalabas natin si Reyes sa isang ligtas na lugar at ipagpapatuloy ang investigasyon. Siguraduhin na walang makakalabas ng hindi nasusuri. Habang inilalabas si Reyes mula sa inspection room, isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Mabilis na napapaligiran ng mga kasamahan sa seguridad, nagsimula silang magsagawa ng inspeksyon sa lahat ng mga gamit ni Reyes. At sa oras na yon, naramdaman ni Alon ang isang lumalaking pakiramdam ng kaguluhan. Isang malalim na pakiramdam na tama ang kanilang mga hakbang, pero kulang pa ang ginawa nila, at may higit pa silang kailangang matuklasan. Habang abala ang grupo sa pagsusuri, isang miyembro ng seguridad ang lumapit kay Alon, ang mukha ay seryoso. Nalaman namin sa personal na computer ni Reyes na nakipag-ugnayan siya sa ilang mga tao mula sa isang international organization. Ang mga salitang ito ay nagdulot kay Alon ng isang matinding pakiramdam ng seryosidad. Ano ng organisasyon? Tanong ni Alon habang pinapalakas ang hawak sa mahabang balahibo ni Tala. Hindi pa namin matukoy ng eksakto, ngunit may ilang mga pangalan na konektado sa mga international airports at ilang international flights na nabanggit. Isa sa mga ito ay may kinalaman sa isang flight kung saan nagsinungaling si Reyes tungkol sa mga detalye. Lalong dumami ang kaba ni Alon. Ibigay sa akin ang mga impormasyong ito agad, utos niya. Kailangan kong malaman lahat tungkol sa organisasyong ito. Agad na tinugunan ng grupo ang utos ni Alon at ipinakita ang lahat ng impormasyong may kinalaman sa organisasyong maaaring konektado kay Reyes.
Ang mga banyagang pangalan, mga flights na kahina-hinala, lahat ay may kaugnayan sa mga international airports. Lalo na, isang pangalan ang lumitaw sa lahat ng mga datos, Tala Dragon. Tala Dragon, bulong ni Alon, may kalituhan sa kanyang mga mata. Pinag-uusapan ba natin ang isang international terrorist organization? Si Tala, na nakatayo sa tabi ni Alon, ay nakaramdam ng pagtaas ng tensyon at nagbigay ng isang mahinang huni, parang gusto niyang iparating ang isang papalapit na panganib. Tala, sabi ni Alon, hindi iniiwas ang mata sa mga detalye sa screen. Haharapin natin ang isang mas malaking organisasyon, isang network na malawak at malalim na nakapasok sa international aviation industry. Tumingin si Alon kay Reyes, na ngayon ay hawak na sa isang isolation room. Kung hindi tayo kikilos agad, haharap tayo sa isang malawakang atake. Hindi lang isang flight ang may banta, kundi marami pang international flights. Habang ang utak ni Alon ay puno ng mga banta at posibleng mga susunod na hakbang, isang tawag mula sa International Investigation Team. Matapos magsimula ang investigasyon, ang tensyon ay tumaas ng husto. Hindi kayang iwasan ni Alon ang mga detalye na patuloy na lumalabas sa screen tungkol sa teroristang grupong Tala Dragon. Sa mga impormasyong ibinibigay ng grupo ng seguridad at mga internasyonal na ahensya, nalaman ni Alon na hindi lang siya humaharap sa isang ordinaryong teroristang grupo. Ang Tala Dragon ay hindi isang pangkat ng mga kriminal, sila ay isang pandaigdigang network na may mga miyembrong nagtatago sa ilalim ng maskara ng pagiging ordinaryong tao, sinanay upang sirain ang mga internasyonal na sistema ng seguridad. Sa kabila ng lahat ng tensyon, hindi maiwasan ni Alon na mag-isip tungkol sa tanging kaibigan na lubos niyang pinagtitiwalaan sa ganitong sitwasyon, si Tala. Ang aso ay hindi lamang isang kasangga, kundi isang tunay na kaibigan. Ang mga taon nilang magkasama ay nagturo kay Alon na wala nang mas mahalaga pa kaysa sa katapatan at instincts ni Tala. Mula nang magsimula silang magtrabaho ng magkasama, hindi bababa sa 3 beses na iniligtas ni Tala ang buhay ni Alon. Hindi lamang siya nailigtas mula sa mga panganib, kundi natutunan din ni Alon na sa mga pagkakataon ng matinding tensyon, may mga bagay na hindi kayang makita ng tao, pero kayang maramdaman ng hayop. Ang mga natuklasan ni Tala sa mga ganitong sitwasyon ay palaging tama, hindi kailanman mali. At dahil sa instinct na yon, palaging nararamdaman ni Alon ang kaligtasan at tiwala sa kanyang aso. Sa umagang iyon, habang patuloy ang investigasyon at lumalalim ang mga detalye, nakaupo si Alon sa opisina, nakapatong ang 2 kamay sa mesa, at nakatingin sa mga ulat. Bagaman siya'y nagtrabaho buong gabi, nararamdaman niya pa rin na may isang bagay na nawawala. Hindi umalis si Tala sa tabi niya, nakahiga sa ilalim ng mesa, ang mga mata ay patuloy na nagmamasid sa paligid. Ngayong araw, hindi magiging madali, sabi ni Alon, tinitingnan si Tala at nagbigay ng isang pagod na ngiti. Pero siguro, kung ikaw ay nandyan, makakayanan natin lahat ng ito. Si Tala ay mahinang inangat ang kanyang ulo, ang mga mata ay puno ng pag-unawa at empasya. Alam ng aso na hindi lang trabaho ang kanilang pinagtatrabahuhan. Ito ay isang laban para protektahan ang mga inosenteng buhay, at tulad ng dati, si Tala ang matatag na kaibigan na laging nasa tabi ni Alon, hindi kailanman tatalikod. Bumalik ang kanilang mga mata sa screen, kung saan isang tawag mula sa International Investigation Team ang naghihintay. Alon, natuklasan namin na ang mga flight na konektado kay Reyes ay hindi lang tumigil sa ilang international flights, kundi may kinalaman din sa mga strategic airports sa Asia, kabilang na ang Singapore, Malaysia, at Indonesia. Ito ay mga pangunahing lokasyon sa plano ng Tala Dragon, sabi ng isang boses mula sa kabilang linya. Malalim na huminga si Alon. Ibig sabihin nito, humaharap tayo sa isang global network. Mas malaki pa ito kaysa sa inaasahan natin. Ngunit sa kabila ng mga alalahanin, isang presensya sa tabi ni Alon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Si Tala, na may matalim na mga mata at instincts, ay nagbigay kay Alon ng pakiramdam ng proteksyon, parang isang hindi nakikitang lakas ang nagbabantay sa kanila. Magkasama nilang napagtagumpayan ang maraming pagsubok, at alam ni Alon na hindi ito magiging eksepsyon. Habang patuloy na nakikipagtulungan si Alon sa International Investigation Team upang lutasin ang mga pahiwatig, si Tala ay patuloy na nasa tabi niya, ang mga mata ay nagmamasid sa bawat galaw ng kanyang amo. Hindi palaging maaasahan ang lahat ng impormasyon mula sa mga security systems, ngunit alam ni Alon na kay Tala, kahit isang saglit, hindi siya maaaring lokohin. Hindi tayo susuko, bulong ni Alon sa sarili habang tinitingnan si Tala. Kakayanin natin ito, anuman ang kaharapin natin.
Tumayo si Tala, iniunat ang katawan na parang naghahanda para sa isang mahalagang misyon, ang mga mata ay puno ng determinasyon. Ngumiti si Alon at hinaplos ang ulo ng aso. Salamat Tala, anya ng mahina. Habang lumalalim ang investigasyon, lalong napansin ni Alon ang seryosidad ng sitwasyon. Ang mga pahiwatig at maliliit na detalye na dati maaaring baliwalain, ngayon ay tila lahat ay nag-ugnay patungo sa iisang direksyon, ang teroristang organisasyon Tala Dragon. Isang malawak na pandaigdigang kriminal na network, nag-operate sa buong mundo, na may layuning sirain ang seguridad ng mga internasyonal na flight. Bawat hakbang ni Alon, iniisip niya na malapit na siyang makarating sa katotohanan, ngunit may mga bagong natuklasan na patuloy na nagpapalawak ng saklaw ng investigasyon. Si Tala, ang tanging kaibigan at katuwang ni Alon sa laban na ito, ay patuloy na nagpapatibay sa kanyang tiwala. Ang aso ay hindi lamang may matalim na instincts, kundi nauunawaan din ang mga emosyon ni Alon na siyang tumutulong sa kanya na tumutok sa mga kritikal na detalye ng investigasyon. Sa kabila ng lahat ng panganib na kanilang kinakaharap, ang presensya ni Tala ay nagsisilbing matibay na pundasyon para kay Alon. Sa isang umaga, nang magising si Alon, ang atmosfera sa kanyang opisina ay puno ng tensyon. Ang security dashboard ng paliparan ay nagpapakita ng mga bagong resulta mula sa International Investigation Team. Ipinakita ng mga datos na ang Tala Dragon ay matagal nang nakapasok sa aviation industry nang hindi namamalayan. Hindi lamang nila layunin ang maghasik ng kaguluhan, kundi mayroon ding layunin na kontrolin ang mga international flights. Huminto si Alon at nagmuni-muni sa mga impormasyong inilabas. Isang malaking teroristang plano ang unti-unting lumilitaw, at napakaliit na lang ang oras na natitira upang pigilan ito. Hindi natin pwedeng hayaang magpatuloy ito, sabi ni Alon, isinara ang kanyang mga mata saglit upang kumalma. Kinumpirma ng International Investigation Team na ang mga paliparan sa Southeast Asia at ilang bansa sa Europa ay mga potensyal na target. Kailangan ng agarang aksyon. Alam ni Alon na sa ganitong uri ng komplikadong plano, hindi sila maaaring umasa lamang sa mga karaniwang security measures. Ang labang ito ay nangangailangan ng masusing pagpaplano at walang puwang para sa pagkakamali. Imbestigahan natin ang bawat flight, bawat crew member, nagpatuloy si Alon, ang boses ay matibay. Siguraduhing walang detalye ang makakaligtaan. Noong mga sandaling iyon, umangat si Tala at tumingin kay Alon ng may matalim na tingin. Ito ang senyales na sanay na si Alon, si Tala ay hindi lamang aso, kundi isang tunay na katuwang sa labanang ito. Laging tama ang instinct ni Tala. Kahit ang pinakamaliit na detalye na hindi nabigyan ng pansin ay maaaring magdulot ng malupit na mga kahihinatnan. Nagbigay si Alon ng mga utos sa kanyang team na ipagpatuloy ang mga inspeksyon sa lahat ng flights, partikular ang mga dumadaan sa mga airspace ng Asia at Europa. Bawat flight at bawat crew member ay kailangang suriin ng mabuti. Ngunit habang lahat ay tila malapit ng malinawan, isang emergency report ang dumating mula sa international team. Alon, may natuklasan kami. Isang grupo ng mga piloto na konektado sa Tala Dragon. Isa sa kanila ay nag-operate sa mga international flights na dumadaan sa airspace ng Asia, kabilang ang mga flights mula Manila patungong Singapore, at pagkatapos ay isang mahabang flight papuntang Europe. Hindi ito aksidente, ang tense na boses mula sa radio. Ngayon, tumama tayo sa mas malaking bagay, bulong ni Alon, hinawakan ang kanyang kamao. Kailangan ko ng impormasyon sa lahat ng flights mula Manila patungong mga destinasyong ito. Kailangan nating matukoy ang target. Habang ang lahat ay isinasagawa, si Tala ay tumayo, maingat na lumapit sa pinto ng opisina, tila natutukoy din ang tindi ng sitwasyon. Ang mga maikling tahol ni Tala ay nagsilbing gabay kay Alon, at mabilis niyang tiningnan ang direksyon kung saan tinuturo ni Tala. Tala, may naramdaman ka na naman? Tanong ni Alon, bagamat alam niya, wala ng oras at ang bawat segundo ay puno ng tensyon. Habang patuloy na lumalabas ang mga detalye tungkol sa Tala Dragon, ang organisasyong ito ay nagsisilbing isang palaisipan na mas komplikado kaysa sa inaasahan. Si Alon, nakatayo sa tabi ng kanyang mesa, ay tumitingin sa mga flight logs, mga pangalan ng mga piloto, at mga posibleng target na maaaring kasangkot sa mga plano ng terorista. Habang lumalala ang sitwasyon, napansin niyang hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Si Tala, ang tapat at matapang niyang kasama, ay nakatayo sa tabi niya, ang mga mata ng aso ay matalim at alerto. Bagamat nakaligtas na sila sa maraming pagsubok, nararamdaman ni Alon na ang isang malupit na bagyong paparating.
Ang mga miyembro ng security team ay patuloy na tinutok ang kanilang investigasyon sa mga flight at crew na may kinalaman sa Taladragon, ngunit ang mga kalaban na ito ay mas matalino at mas tiyak sa kanilang mga galaw. Napakabigat ng sitwasyon at ang mga teroristang ito ay hindi basta-basta matatalo. Sa tulong ng mga international security agencies, nagsimula ng maglabasan ang mga impormasyon ukol sa mga paliparan at mga flights na posibleng maging target. Ang ilang mga international flights ay natukoy bilang pangunahing layunin ng grupo. Pinagpatuloy ang mga surveillance operations sa mga critical areas, ngunit sa kabila ng lahat ng mga hakbang na ito, hindi maiwasan ni Alon na makaramdam ng kabang hindi matanggal. Ang laban na ito ay hindi lamang laban sa isang maliit na grupo ng terorista. Ito ay isang international conspiracy na matagal nang pinagplanuhan, at ang bawat detalye ay nakatago sa bawat tiket ng eroplano, bawat crew member. Alon, ang pamilyar na boses sa pamamagitan ng radio ang nagpagising sa kanya mula sa kanyang mga magulong kaisipan. May masamang balita. Ayon sa aming mga eksperto, may mga explosive devices na nakatago sa mga cargo hold ng ilang paparating na flights. Kung hindi tayo kikilos agad, magiging huli na. Ang mga salitang iyon ay parang isang alarma na tumunog sa ulo ni Alon. Hindi na siya maaaring maghintay pa. Ang lahat ng mga pahiwatig ay nagsasabing sila ay malapit na sa isang kalamidad, at kung hindi sila kikilos ngayon, ang mga kahihinatnan ay magiging napakabigat. Okay, kailangan nating magsagawa ng agarang plano upang i-stop ang mga flights na ito, sabi ni Alon, ang boses ay matigas. Lahat ng international flights na dumadaan sa mga critical areas ay kailangang masusing i-check. Walang flight na dapat makalampas. Ngunit bago pa man magsimula ang mga aksyon, isang bagong boses ang umabot sa pamamagitan ng radio. Ang boses ay mula sa isang miyembro ng International Investigation Team. Alon, mayroong isang kakaibang bagay. Natuklasan namin na ang mga flights na may kinalaman sa Taladragon ay hindi lang may mga explosive devices. May mga blind spots din sa sistema ng security kung saan madali nilang mailusot ang mga teroristang kagamitan. Doon lang napansin ni Alon na hindi lang mga terorista ang kinakalaban nila, kundi isang sistema ng seguridad na nahack at na-exploit. Ang mga blind spots na ito ay dahilan kung bakit hindi nila agad nahuli ang organisasyong ito dati. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa, sabi ni Alon ng matigas. Ako mismo ang magmumonitor ng mga flights na ito. Kailangan ng mabilis na response team agad. Kasama ang kanyang team, sinimulan ni Alon ang pagsasagawa ng mga hakbang na matinding aksyon. Ang mga tawag ay ginawa upang i-stop ang lahat ng international flights, inactivate ang mga security devices, at ipinakalat ang mga emergency security teams sa mga critical locations. Habang nangyayari ito, si Tala ay patuloy na nakatayo sa tabi ni Alon, tahimik na nagmamasid, ngunit ang mga mata ng aso ay tila nakaramdam ng lakas ng tensyon sa hangin, at ang mga ito ay nakatuon kay Alon, handang sumuporta sa bawat hakbang. Habang ang lahat ay nagaganap, nagpatuloy si Alon sa pagtanggap ng mga updates mula sa International Investigation Team. Isang tawag ang dumating, at ang boses ng kanyang matagal ng kaibigan sa field ng International Investigation ay narinig. Alon, may masamang balita. Ang mga terrorist organizations na hinaharap natin ay naghahanda ng malaking atake laban sa global aviation industry. Kailangan natin kumilos ng mabilis. Hindi natin hahayaang mangyari iyan, sagot ni Alon, ang boses ay puno ng determinasyon. Magkakaroon tayo ng aksyon. Ang labanang ito ay hindi lamang laban sa mga terorista.